Dear Kuya Poy, good day po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Ako si Juliana, 48 years old, mula dito sa Cebu. Ang ibabahagi kong kwento ay masasabi kong hindi malungkot, hindi naman nakakainis at lalong hindi naman tungkol sa panloloko. Gusto ko lamang pong ibahagi ang buhay ko sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programang Heart to Heart sa True FM. Ang totoo niyan, may isa kaming anak ng mister kong si Julius. Medyo masasabi kong nakaluluwag-luwag naman kami sa buhay dahil isa lamang din ang aming pinag-aaral. At dahil nga po rito, nakatutulong din ako sa pagpapaaral pa sa ilan sa aking mga pamangkin. Ayos lang naman din ito sa aking asawang si Julius. Basta hindi naman daw nagagalaw din ang savings naming pamilya. Kuya Poy, dati po akong OFW sa bansang Turkey. Kaya kahit papaano ay nakapag-ipon din ako. Noong nagtatrabaho pa ako roon, bahagi ng aking sweldo ay ibinibigay ko sa mga kapatid ko. May isa kasi kaming kapatid na kailangan ng pag-alalay dahil sa siya ay may sakit. At nagbibigay din po ako sa aming tatay. Wala na po kasi si inay. Kaya hanggat kaya ko ay gusto ko namang mapagaan at mapasaya at maalagaan si tatay. Oo, mahirap po ang buhay, pero Kuya Poy, gumagaan ang pakiramdam kapag nakikita kong may magandang napupuntahan ang mga pinaghirapan ko. Masaya po ako dahil kahit hindi kalakihan ang sweldo at ang ipon ko, ay nakatutulong pa rin kami ng pamilya ko sa maliit na paraan namin, lalo na sa pagbibigay ng mas maayos na buhay at ng pag-asa sa ilan pa naming mga kamag-anakan. Maiksi man po ang kwento kong ito, umaasa po ako na sana ay nagbigay din po ito ng pag-asa sa inyong mga tagapakinig at tagapanood na huwag titigil sa paggawa ng mabuti, lalo na sa mga deserving naman talaga ng ating tulong at pag-aalalay. Maraming salamat po sa pagkakataon sakaling mabasa ninyo ang aking kwento sa Dear Kuya Poy. Lubos na nagpapasalamat, Juliana. Oo, na sinasabi na oo, mahirap ang buhay pero masarap pa rin yung tumulong tayo. Pero ang sabi niya nga, masarap na tumulong doon sa mga taong deserving ng tulong natin. Kaya naman, alam nyo lalo na nga po sa panahon ngayon, na medyo marami ang napapaaray. Opo, dahil dito nga sa naapektuhan na ang ating mga bulsa, huwag kayong matakot dahil marami pa rin at sana nga dumami pa ang mga katulad ni Juliana na mag-extend ng kanilang tulong, ng kanilang pag-alalay sa mga panahon na ito ng krisis, hindi lamang naman po dito sa ating bansa, di ba? At di ba ang sarap sa pakiramdam, walang kapalit yung peace of mind kapag ka ikaw ay meron namang maibabahagi sa iba na nangangailangan at ginagawa mo ito. Di ba? Huwag niyo pong sayangin ang pagkakataon na may extend niyo kahit outside of your family. Ang yung tulong at yung pagpaparamdam ng ating pagmamahal. At isa pa, huwag kalilimutan ang importansya ng pagkilala sa ating pamilya. Ayan, yan po ang mensahe nitong kwentong ito ni Juliana. Sana ay na-inspire din kayo. 'Di ba? Merong mga magagandang kwento pa rin na nangyayari. Opo, kahit na hindi kagandahan ang mga nababalitaan natin lately. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Boy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.